tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, mga kapatid, tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito na tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng panibagong umaga, buhay, kalakasan at pag-asa. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan upang ang mga bagay na espiritual, mga salita ng Diyos ay patuloy po na maging bahagi ng ating buhay sa bawat araw. Isang napakagandang bagay, mga kapatid, na sa bawat umaga, sa paggising natin, ang una nating binibigyan ng pagpapahalaga ay ang salita ng Diyos. Tayo po ay nakatitiyak na kapag ang Panginoon ang ating inuuna sa bawat umaga ng ating buhay, ang pangako ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya sa ating pong mga buhay. Muli, mga kapatid, welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan araw-araw nyo pong napapakinggan alas 5 hanggang alas 6 ng umaga dito po sa New Gen FM 100.7. Salamat po sa Diyos sa bawat pagkakataon na maipahayag ang kanyang salita sa anumang kaparaanan,
mga home Bible study, Facebook Live, and radio program, mga kapatid, by all means, ito po ay kasangkapan ng Panginoon upang magligtas ng mga kaluluwa. Sa lahat ng ating mga viewers online, salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa programang ito. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating pong Panginoon. At sa ating mga taga-subaybay on air, sa radyo, sa frequency ng New Gen FM, pagpalain po kayo ng Panginoon. Bawat tahanan na ngayon ay bukas ang kanilang radyo. Maring ang ilan ay nasa kanilang mga higaan pa. Ang ilan naman ay nasa maagang paghahanap buhay. Dalangin po namin sa Diyos na kayo po ay patuloy na pagpalain at ang programang ito ay maghatid ng kapayapaan sa inyo pong mga puso at isipan. At pagbati din po sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong po ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging sa ating congregation dito po sa Santa Remedios UPC Church Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dito po sa Iquirino UPC Church Bulan. Sumainyo po ang patuloy na kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. At ang lahat ng ating mga Bible study teachers sa bawat araw na nakadeploy sa iba't ibang barangay upang humayo at ipahayag ang salita ng Diyos. Patuloy po nawa kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. At ganoon din mga kapatid, ang ating mga Bible study sa iba't ibang lugar. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Meron po tayong Bible study dyan sa barangay Biton, Magallanes. Mamayang alas 4 ng hapon. So pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon mga kapatid. Ang Labini family, Bueson family, ang Bruselo family at lahat po na mga dumadalo dyan, Belmonte family, i-bless po kayo dyan ng ating Panginoon at pagpalain ng Diyos ang Bible study mamayang alas 4 ng hapon. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At bukas, araw ng Sabado, ang ating mga pagsamba mga kapatid ng UPC Bulan Church ay nagsisimula po Sabado hanggang Linggo. Meron po tayong pagsamba bukas alas 6:30 ng umaga dyan po sa UPC Magsaysay Bulan Congregation, alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC Iquirino Congregation, ang ating pagsamba ay Sabado alas 8 ng umaga. At pagdating po ng araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay alas 7 ng umaga dyan po sa congregation ng UPC Santa Remedios Bulan. Alas 7 po ng umaga, araw ng Linggo. At ngayong darating na Linggo, meron po tayong guest speaker dyan po sa ating panambahan sa Santa Remedios UPC Church. Ang ating pong Assistant Superintendent ng United Pentecostal Church Philippines from Mindanao, mga kapatid, si Reverend Mario Pistaño, ang ating pong guest speaker this coming Sunday, mga kapatid, dyan po sa ating Sunday schedule ng gawain sa Santa Remedios Bulan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakishare lang po ng ating episode ngayong umaga mga kapatid. At sa ating pagpapatuloy sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, mga prayer request o di kaya mga testimonies kung paano kayo napagpapala ng Panginoon sa pamamagitan po ng programang ito. You can text us at 0951-932-0038
0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid, sa programang ito. Sa mga nais mag-request ng Bible study, mga kapatid, dito po sa Bayan ng Bulan, at sa abot ng aming makakaya, kami po ay makarating sa inyong lugar upang dalhin ang salita ng Panginoon. Kung paanong ito ay tinanggap namin ng walang bayad, ay maipamahagi namin sa inyo ng walang bayad. Good morning din sa management ng New Gen FM. Okay? Paki-update po ako, mga kapatid, sa mga nakamonitor ngayon sa radyo, sa New Gen FM, kung kumusta po yung ating signal. Tayo ba ay maliwanag na naririnig sa himpilan ng radyo, mga kapatid? Paki-update po tayo. So, salamat, Brother Michael Regidor, our technician. Praise the Lord. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sabi niya, good morning po, Pastor. Okay na po sa radio ang ating simulcast via FB Live. God bless po. So, thank you, Brother Michael Regidor, si Brother Box. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay ating pong batiin saglit ang ating mga viewers online. Praise the Lord. Brother Ismail Sahulga, thank you for watching from Dasmariñas, Cavite. Pastor Joel Tinoco ng Laguna, pagpalain ka ng Panginoon. Brother Gary, thank you for watching. And Sister Egina Banisok Tayab, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Christy De Suyo, Sister Virgie Flores, amen. Si Brother Marvin Santos, diyan sa Lapinig, Magallanes. At maging Sister Grace Abalahin, thank you for watching. Salamat po sa panahon upang pahalagahan ang programa po natin ngayong umaga. Si Isidro Cordenet, ayan, pagpalain ka po ng Panginoon. Brother Felix Musa from Saudi Arabia, good morning. Sister Alice Venusa Gabon, thank you for watching. Sister Dulce Pabro, thank you for watching. And Sister Jane Ioy, good morning. And Sister Ruth, dyan po sa Zone 7. At maging Sister Rose San Juan Pauyo sa Piodoran Albay. Sister Laura Gumban dyan sa Lahong, thank you for watching. Sister Angelita Castillo, good morning. Maging si Brother Joseph Bara dyan po sa Iriga City. Pastora Sheila May Peñaranda sa UPC Sabah, Malaysia. Thank you for watching. Maging si Sister Siren Segovia dyan po sa Caloocan. Good morning, Brother Serafin Akiwo and Sister Net, watching from Santa Remedios. And Sister Lore Marantal Vidania, thank you for watching. And si Sansan, good morning. Sister Beth Frenila, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Jin Tekon, good morning. Sister Regent Chuji ng UPC Japan. And all our viewers from UPC Japan, good morning po sa inyo. Sister Divine Espela Guyal, good morning. Pastora Rosaminda Caradero, ayan, thank you for watching, Pastora Rosaminda. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging si Jennifer Sonido Gutierrez. Maging si Sister Jelly Solidad Guneo, Brother Isong and Guneo family dyan po sa Santa Remedios. Ganon din ang Solidad family and Isiha family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Jen Maguelas, good morning. At maging si Sister Marichu Albao dyan sa Masbate. Brother Aris Benjamin Acosta, good morning. Bernardo Matilde Leda Sidugen, good morning. Brother Ferdinand Mendez, Sister Rose Bordeos, Brother JP Flores, Sister Helen De Terra, ayan.
Brother Aris Benjamin Acosta, watching from Fairview with my Papa, Joe Lorenzo. Ayan, mag-ama pala sila. Thank you for watching. Sister Zenaida Obado Doctolero. Sister Marlene Gulyoso, dyan po sa Tulatula Sur, Magallanes. And Brother George Camayo Tabug. Sister Cielo Nolasco Galabo, o Brother Cielo. And Sister Josie Bagao and Granado family, dyan po sa Otabi, Bulan. Sister Faye Aguila and Brother Nestor, good morning sa inyong family, dyan po sa Bulacan. And Sister Mayet Domingo, good morning. Brother Tofi Mendoza. Sister Beth Angeles. Sister Nancy Dangla, good morning. Sister Margie Isiha and Brother Jaime, good morning. Sabi ni Sansan, good morning po Pastor, watching while on duty. Ayan, asan ka ba kapatid? Ingatan ka ng Panginoon sa iyong pagtatrabaho. And also Brother Adam Murata. Ayan, good morning Brother Adam. Pagpalain ka ng Panginoon, and Tatay Eli and Nanay Nora and Murata family. Good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Army Guyala, dyan po sa Managanaga or Obrero. Brother Felipe Iscresa. Sister Monet Tumarong, good morning. Sister Ray Galo Sr. Ayan, Sister Aida Ramos. Sister Ruth Almoraji, dyan po sa Pasig City. Brother John Viray, good morning. Brother Leo De Vico Neja, dyan po sa Bonifacio, good morning. Meron na po tayong Bible study dyan sa Bonifacio, sa Morata family. Kina Brother Adam, every Tuesday, alas 5 ng hapon. Ayan, praise the Lord. Si Ma'am Ann Bueson sa Biton, good morning. At maging okay. Ayan, maraming invited si Pastor Joel Tinoco. Paki-share lang po mga kapatid upang sa umagang ito ay marami po ang mapagpala mga kapatid. So sa ating pagpapatuloy, praise the Lord, tayo po ay manalangin upang hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoong Hesukristo, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na ngayong umaga ay muli po kaming makapaghatid ng spiritual na pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita sa programang ito. Panginoon, salamat sa buong magdamag na kapahingahan. Salamat sa panibagong lakas at buhay sa umagang ito na aming taglay upang patuloy ka pong paglingkuran. Kasama ng aming mga taga-subaybay, ang aming mga listeners sa radio at mga viewers sa Facebook Live, kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayong umaga. Dalisayin mo po, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan. Gawin mong konektado sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan. Naway madama ng bawat isa ang iyong pangungusap sa umagang ito, habang ang iyong banal na salita ay amin pong ipahayag. Kumilos ka po, Panginoon, at katagpuin mo po ang mga pangangailangan ng aming mga taga-subaybay. Dalangin po namin ngayon ang kagalingan kay Brother Eber Gonya na ngayon ay nasa Pawa Hospital. Ganon din si Tatay Arnold Mostoles na naandyan din po sa Pawa Hospital. Igawad mo po ay pagkaloob ang kagalingan sa aming mga kapatid na nabanggit. Si Brother Eber ay yung kanyang high blood. Patuloy mong ipagkaloob ang normal na blood pressure. At siya po ay isurvive mo po mula sa series of stroke. Ipagkaloob mo sa kanya ang pagkakataon na ang kagalingan ay kanyang tanggapin upang siya ay maglingkod sa iyo. Ganon din si Tatay Arnold, ipagkaloob mo sa kanya ang kagalingan. Kung ano man ang findings ng doktor,
Panginoon, ikaw po ang magkaloob sa kanya ng himala at kagalingan. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare healing para kay Tatay Arnold Mostoles. At sa lahat ng mga may taglay ngayon na karamdaman, dalangin po namin ipagkaloob mo po, Panginoon, ang katugunan, ang kagalingan, in the name of our Lord Jesus Christ. Maging ang aming kapatid na nasa barko ngayon, isang seaman na mayroon pong prayer request, si Brother James Labini, na muling sumasakit yung kanyang dating inoperahan. We pray, God, for the complete healing and miracle in the name of our Lord Jesus Christ. Igawad mo po at ipagkaloob ang kompletong kalakasan at kagalingan. At sa lahat ng mga nakaabang ngayon sa panalangin at sumasabay sa panalangin ito, tanggapin po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. By the power and authority of your name, Jesus Christ, cover them with your precious blood, with your power, and with your anointing. In Jesus' name, at higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa na sa pamamagitan ng programang ito, ang bawat mararating ng iyong banal na salita ay mapagpala at magpasyang maglingkod sa iyo habang may pagkakataon. Salamat po, Panginoon, purihin ka. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Buksan po natin ang aklat ng Ezekiel, chapter 37, beginning from verse 13 up to verse 14. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and performed it, saith the Lord. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binuksan ang inyong libingan at aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain at inyong mga lalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Pagpalain po ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang banal na salita. Ang mensahe na aking ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay mensahe na pinamagatang From Grave to Life, mula sa libingan patungo sa buhay. Tayo po ay naniniwala, mga kapatid, na ang aral patungkol po sa pagkabuhay na maguli, ito po ay binigyang example mismo ng ating Panginoong Hesukristo. The reason why we believe in the resurrection, because Jesus Christ Himself, He was the first example of the resurrection of the dead. And also the servant of God, Lazarus. At sa Biblia ay marami pong mga patay na binuhay na maguli ng ating Panginoon. Miraculously, they were resurrected, mga kapatid.
through the power of our Lord Jesus Christ. So, maging ang Panginoong Hesukristo, siya ay example na ang mga patay ay muling pwedeng mabuhay. At sa paghuhukom, mga kapatid, meron tinatawag na resurrection upang yung mga namatay ay magbibigay sulit sa Panginoon. Kaya meron pong dalawang batch of resurrection balang araw. Ang first resurrection ay para sa mga namatay na naglingkod sa Panginoon. They are candidates for salvation. Ang mga unang bubuhayin na maguli sa mga patay ay yung mga namatay na naglingkod kay Kristo ng tapat hanggang sa huling hininga. So sila yung mapapasama doon sa first resurrection. At ang second resurrection naman, second batch of resurrection, ay ang resurrection for the wicked. Yung mga namatay na masama na hindi pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan, sila po ay mapapabilang sa second resurrection. They will be resurrected to face the white throne judgment of God. So yan po ang maliwanag, mga kapatid. Pero ngayong umaga, ang pag-aaralan natin na from grave to life ay hindi po ang ating physical, kundi ang ating mga spiritual. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, bagamat sila ay buhay sa mata ng Diyos, sila ay spiritually patay. Kagaya ng sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Buhay physically, lumalakad, kumikilos, nagsasalita, but because they are disconnected from God, yung relationship sa Panginoon ay wala. Spiritually, in the sight of the Lord, they are dead. Sa spiritual na aspeto. So marami ngayon, mga kapatid, marami ang mga tao ngayon that they are walking dead, physically alive, but in the sight of the Lord, spiritually, they are dead. Sapagkat ang sabi nga po ng unang Timoteo 5:6, datapwat ang mga nangagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Purihin ang Panginoon. At isang araw ay mayroon pong nagpaalam sa Panginoon. In the book of Matthew chapter 8 verse 21, mayroong isang taong nais na maglingkod sa Panginoon. Subalit nagpaalam muna siya sa Panginoon na uuwi muna siya bago siya sumunod. Dahil ang sabi ng taong ito, ililibing muna namin, Panginoon, ang aming patay. Sapagkat sa family, meron silang patay na dapat ilibing. Kaya sabi niya, bago ako sumunod sa iyo, Panginoon, tulutan mo muna akong umuwi at mailibing namin ang aming patay. Ano po ang sabi ng Panginoon? Matthew chapter 8 verse 21, at ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung mga physically alive na mga tao,
if they are not serving the Lord, they are spiritually dead in the sight of the Lord. Lumalakad, buhay sa pisikal. Ngunit kung ang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagmamaterialize, mga kapatid, kumbaga hindi activated yung kanilang faith sa Panginoon, sa mata ng Diyos, ang mga ganong tao ay patay spiritually. Subalit, mga kapatid, anuman ang ating kalagayan ngayon, maaaring ilan, so na-identify nyo na, marahil na ang ilan ay physically alive but spiritually dead. Ngunit may magandang balita, mga kapatid. Because from grave, you can be resurrected into life spiritually. Ang sabi po ng Panginoon, sa binasa natin kanina, at inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binuksan ang inyong libingan at aking pinasampa kayo na mula sa inyong libingan o bayan ko. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Ito ang mahalagang dapat matanggap ng bawat tao. Kung nais mong ikaw ay ituring ng Diyos na spiritually alive, kailangan matanggap mo ang espiritu ng Panginoon. Kagaya po ng sinasabi sa aklat ng Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power after that the Holy Ghost or Holy Spirit come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at maging hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So paano magiging spiritually alive ang tao sa harapan ng Diyos? Kailangan mailagay ng Panginoon ang kanyang espiritu sa ating mga buhay. Alam niyo po, mga kapatid, sa aminin natin at hindi, kapag wala pa tayong connection sa Panginoon, bawat isa sa atin ay meron pong nakadeploy na evil spirit mula sa dyablo. Kaya nga kapag tinatanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, yung masamang espiritu na yan na nakadeploy ng demonyo sa ating buhay, ay lumalayas po yan. Yung evil spirit na nananahan sa taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, lalayas yan kapag ang tao ay tumanggap kay Kristo at nagsuko ng buhay sa Panginoon. Sa ayaw natin at sa gusto, that's reality. Bawat isa sa atin, kung hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, ay pinananahanan tayo ng masamang espiritu, bawat isa sa atin. Na kapag tinanggap natin si Kristo, yan po ay lalayas. Subalit ang sabi ng Biblia ay babalik yan kapag hindi natin na-maintain ang ating spiritual na paglilingkod sa Panginoon. Hanggat nasa atin ang espiritu ng Diyos, hindi makababalik yung masamang espiritu na dating nananahan sa ating buhay. Subalit kapag hindi natin pinanatili ang espiritu ng Diyos sa atin, babalik po yung masamang espiritu na yon na dating nasa atin at lumayas lang nung tinanggap natin si Kristo. Kapag hindi tayo nanatili sa Panginoon, babalik po yon at magsasama pa ng 7 pang
masasamang espiritu kaysa sa kanya, kaya nagiging mas malala ang kasamaan ng tao na tumatalikod sa Panginoon pagkatapos na ito ay kanyang makilala. Kaya kapag nagbabackslide po ang Kristiyano, mas nagiging malala ang kanyang kalagayan kaysa ng una na hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Kaya kung sa ating paningin, mga kapatid, tayo ay nangihina spiritual, ang programang ito ay payagan niyong maging kasangkapan ng Panginoon to restore your spiritual life in the sight of the Lord. Maging instrumento nawa ang pangangaral na ito upang ang bawat nangihina ay magtamo ng kalakasan. At yung mga taong patay ang spiritual nilang aspeto ng buhay ay muling buhayin ng Panginoon spiritually at lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang sabi ng Panginoon, aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo. Yan. Mahalaga po na napupuspos ang isang tao ng espiritu ng Diyos. Kung ang iba ay puspos ng bisyo, puspos ng alak, tayo ay dapat maging puspos ng banal na espiritu upang ang ating pananampalataya ma-activate at tayo ay makalakad ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Without the Spirit of God in our lives, we cannot walk according to the will of God. It will be impossible for us to serve the Lord faithfully without the Spirit of the Lord in our hearts, mga kapatid. Wala pong taong makapaglilingkod sa Diyos ng tapat kung hindi siya pananahanan ng Espiritu ng Diyos. So ang sabi ng Panginoon, doon sa alagad na nagpaalam sa kanya, sabi, Panginoon, susunod ako sa iyo, ngunit tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. So naintindihan natin ang ibig sabihin nito. Yung patay na ililibing, yun po yung physically dead. Pero yung mga maglilibing sa patay physically, ay mga buhay yun physically, pero patay naman spiritually sa harapan ng Diyos. Praise God. James chapter 2 verse 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kapag hiwalay na po ang katawan sa espiritu, ang katawan ay wala ng buhay. Binubuo po ng tatlong bahagi yan. Pagbuhay pa ang tao, katawan, kaluluwa, espiritu. Ayan. Pagbuhay ka pa, sama-sama pa yan sa katawan mo. Yung katawan, pinananahanan ng kaluluwa at ng espiritu. Kapag namamatay na ang tao, ang naiiwan na lang ay ang labi, yung katawan. Yung espiritu, bumabalik sa Diyos. Sapagkat yan ang hininga ng buhay. Subalit na ang kaluluwa naman, ito ang haharap sa hukuman ng Panginoon at pwede itong mapunta sa kalangitan, yung kaluluwa, o di kaya maimpyerno kung hindi susunod sa kalooban ng Panginoon. And let me remind our viewers and listeners that our body is just temporary, but our souls is eternal. Kaya kung mayroon mang mas importante sa Diyos sa buhay natin, not just our physical body, but our souls. Kaya ang ating tema
sa United Pentecostal Church this year is because of soul. Kasi yung body natin, tatanda, mamamatay, mabubulok. It will return to the dust of the ground kung saan ito nagmula, mga kapatid. Galing tayo sa alabok, babalik ang ating katawang lupa sa alabok. At kung mayroon mang eternal sa buhay natin, it's not your body, but your soul. At yan po ang higit na mahalaga sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mateo 16:26, ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang lahat ng bagay sa sanlibutan at kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao ang pinaka-importante sa Diyos. In fact, yan ang dahilan kung bakit ang iisang Diyos ay nagkatawang tao. Nabayubay sa krus, namatay at nagbuwis ng buhay upang ang kaluluwa natin ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. So this program, mga kapatid, this program is not to benefit your body, but your soul. We preach the Word of God not because of your physical body, but because of your soul. Yun po yung gusto ng Diyos, bigyan ng katiyakan sa kaligtasan. That's why we encourage everyone to serve the Lord while there is time. Habang nabubuhay pa po tayo. Habang may chance pa po tayo to serve the Lord, gawin natin ito. Because tomorrow may be too late. After your physical death, you have no other chance to prepare your eternity. We have only one life and we have only one chance to serve the Lord. And Apostle Paul reminded us that now is the time, the accepted time, and now is the day of salvation. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kung paano daw ang katawan na walang kaluluwa ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa harapan ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So ang ating pong mga buhay ay dapat panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos upang ang ating mga hakbang na gagawin ay patnubayan ng ating pong Panginoon. So sa Biblia po ay merong pagkakataon na si Ezekiel ay nag-prophesy in the book of Ezekiel chapter 37 verse 5 tungkol sa mga tuyong buto na unti-unti sa kanyang prophesying, mga kapatid. Ang mga tuyong buto na ito ay pinangaralan ni Ezekiel sa utos ng Panginoon. At ang mga butong tuyo na ito ay nabuhay na maguli. Basahin po natin Ezekiel 37 verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So Ezekiel prophesied in the book of the Old Testament, Ezekiel, ang mga tuyong buto na nagkalat. Ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, mangaral ka sa mga tuyong buto na yan at mabubuhay yan. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung mga tuyong buto na yon ay sumisimbolo sa mga taong dapat makarinig ng Ebanghelyo. They are spiritually dead
in the sight of the Lord na kailangang pangaralan upang mabuhay ang kanilang mga espiritual. Kagaya ng programang ito, every morning ay napapakinggan niyo pong ipinapangaral ang salita ng Diyos. Ang lahat ng nakakarinig ngayong umaga ng pangangaral na ito ay katulad ng mga tuyong buto na sinabi sa Ezekiel 37, na kung ikaw, kapatid, ay tatanggap ng salita ng Diyos mula sa pagiging spiritually dead, you will be resurrected spiritually at ikaw ay mabubuhay sa harapan ng Panginoon sa spiritual na aspeto ng buhay. Kasi buhay na naman tayo physically. Pero kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, spiritually ikaw ay patay. At para mabuhay ka spiritually, kailangan mong makarinig ng ganitong pangangaral upang maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, upang maunawaan mo ang plano ng Diyos ng kaligtasan. At ang sino mang tatanggap ng salita ng Diyos mula sa pagiging spiritual patay ay magkakaroon ng relasyon sa Panginoon at ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa iyo at ikaw ay mabubuhay spiritually sa harapan ng ating Panginoon. Maraming mga tao ngayon buhay physically pero dahil walang relasyon sa Panginoon, sila ay katulad ng mga walking dead o sabi sa term ng sanlibutan ay zombie. Buhay pero patay. Ganyan ang kalagayan ng mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Na kahit gaano ka kalakas physically, kayaman materially, ka-impluwensya politically, kapag wala kang relasyon sa Panginoon, even though you have your own religion, but in the sight of the Lord, you are dead spiritually. Ngunit ngayong umaga ako'y naniniwala na maraming mga tuyong buto ang bubuhayin ng Panginoon na tatanggap ng kanyang banal na salita at ilalagay ng Panginoon ang kanyang espiritu sa bawat isang nakikinig sa umagang ito, and you will be spiritually active. The Lord is activating now your faith as this program, mga kapatid, goes on. Ipinapangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng ating mga taga-subaybay. At marami ng mga tuyong buto, spiritually speaking, ang inactivate ng Panginoon na ngayon ay buhay spiritually at naglilingkod na sa Panginoon. Kaya kapatid, kaibigan, kung hindi mo pa naranasang tanggapin at paghariin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, this is your time to open your heart and receive the Word of God, the gospel being preached to you, na sa pamagitan ng programang ito ay matanggap mo ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Just open your heart and embrace the gospel. Receive the gospel. Allow God to touch your heart. Mangusap ang Panginoon nawa sa puso ng bawat isa sa atin at tanggapin nating may kaamuan ang salita ng Diyos na itinatanim sa pamagitan ng pangangaral at tayo po ay magtamo ng kaligtasan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtunghay sa programang ito. Second Corinthians chapter 3 verse 6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay
Datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ayan. Yung Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, yung ating katawang lupa, maaring buhay, ngunit ang ating relasyon sa Diyos ay patay. Pagdating ng paghuhukom, ang basihan ng kaligtasan ay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya, kailangan ipanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Kagaya ng sinabi niya kay Nicodemo, in the book of John chapter 3 verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangang ipanganak tayo sa kaharian ng Diyos, sapagkat patay nga po ang ating relasyon sa Panginoon. Kailan magsisimula ang ating spiritual na buhay sa mata ng Diyos? We need to be born again in the kingdom of God. Because except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan natin ang born again experience upang tayo ay ipanganak na muli sa kaharian ng Panginoon. Kasi ang una nating kapanganakan ay yung sa physical lamang. Pero ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, ito po ay spiritual. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang kaluluwa natin ang pinangakuan ng kaligtasan, hindi ang ating katawan. Kaya kung ang ating kapanganakan ay sa katawan lamang, hindi tayo candidate to inherit the kingdom of God. We need to be born again in water and in the Spirit of God. Because except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kailangan maranasan natin yung born again experience ng Espiritu ng Diyos ay ilalagay sa ating buhay. Mapuspos tayo ng presensya at Espiritu ng Panginoon upang ang nagdadrive sa ating mga daily walk ay ang ating relasyon sa Panginoon. Spiritually driven po tayo ang ating mga pamumuhay sa araw-araw upang tayo ay makalakad sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon. So ito po ang ating natalakay ngayon, from grave to life. Mula sa libingan, mula sa pagiging patay spiritually, tayo ay bubuhayin ng Panginoon kung tatanggapin natin ang kanyang salita at tayo ay maglilingkod sa kanyang dakilang pangalan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. At sa umagang ito, sa ating pansamantalang pagtatapos, tayo po ay muling mananalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo at pagpapala, sa liwanag ng iyong banal na salita na ngayong umaga ay ibinahagi po namin sa aming mga kababayan. Panginoon, mangusap ka po sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay at patuloy mo ipagkalob sa bawat isa ang hangarin na ang iyong salita ay kanilang yakapin at tanggapin. Mula sa pagiging spiritually patay, buhayin mo po ang pananampalataya ng aming mga kababayan. We pray, God, to activate their faith sapagkat ang pananampalataya lamang sa iyo ang tanging pwedeng mag-connect sa amin patungo sa iyo. Bless your people. Mangusap ka sa kanilang mga puso at kaisipan. Magligtas ka ng marami naming mga kababayan. Akayin mo sila sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng mga pangangaral na katulad nito.
Yung mga patay spiritually ay bubuhayin mo at maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat na ngayon ay nakatunghay sa programang ito. Nawa mula sa ganitong pag-aaral at pagtuturo, maraming mga taong tutugon, magbubukas ng puso, maglilingkod sa iyo at magpapasya na ipasakop sa iyo at isuko ang kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap na batid namin na iyong ginagawa ngayon sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare your glory. We declare blessing upon the lives of our viewers and listeners, wherever they are and whoever they are. Bless them, O God. Tawagin mo sila sa paglilingkod. Sama-sama kami magtamo ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Ito pang aming samat dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magpaalam, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, pwede po kayo mag-text, maaaring nais yung mag-request ng Bible study, mag-send ng prayer request, or any testimony kung paano napagpala ang inyong buhay sa pamagitan ng programang ito. You can text us at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Bukas po ay araw ng Sabado. Ang ating pagsamba sa Panginoon, diyan po sa UPC Magsaysay Bulan, ay alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC Iquirino Bulan, bukas din araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. At sa darating na linggo naman, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. At meron tayong guest speaker sa darating na linggo dyan sa Santa Remedios Congregation, si Reverend Mario Pistaño, our Assistant Superintendent ng United Pentecostal Church Philippines from Mindanao. So maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga sa inyong mga kamag-anak, kakilala at kaibigan sa Facebook upang maunawaan po nila ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa buong araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.